Di na natin ito patagalin yung pag-usapan natin ngayon itong si 3rd District Congressman Isidro Ungab. Ipasok ko yung video niya na nag-ano siya nito, na hiningi yung kopya sa Kongreso. Pasok ko muna ha. That we recognize the Honorable Isidro Ungab on a question of privilege. The Honorable Honorable Ungab is recognized. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I rise on a question of privilege because I believe this is important to us as member of the House and, of course, to our constituents. May I ask Mr. Speaker, what is the status of the printed copies of the General Appropriations Act? Because I understand, as we have read in the papers, that the GAA 2025 was already signed by the President last December 30, and being a long-time member of this Congress, I already presume that by the time we come back here, the printed copies are already on our tables. That's what we usually experience here every year. Pagbalik natin, pagkatapos ng ating Christmas break, nandito na ang printed copies ng GAA. So that's my question, Mr. Speaker. Mr. Speaker, you don't have to answer that now because I know you don't know the answer. So I'm just raising this question as a question of privilege because dapat lang ma-aware at ma-inform tayo kung what is the status at bakit wala pa yung ating printed copies ng General Appropriations Act. Thank you, Mr. Speaker. That's just my short question of privilege. Thank you, Honorable Ungab. Majority Leader. Mr. Speaker, given the question of privilege by the Honorable Ungab, may we move that the matter be referred to the Committee on Rules for any action that may be taken thereon. Is there any objection? Here's none. The speech of the Honorable Ungab is referred to the Committee on Rules. So ngayon, nung mga ilang araw na yung balita na yan, pero ni isa sa mainstream media hindi nilabas yan. Nakuha ko lang yung video na yan sa ano yan? Bueno, ipakita ko sa screen. Diyan ko kinuha yung balita na yan. Na humingi siya ng kopya sa Congress. Diyan ko kinuha. Ayan. So, ito ngayon, mga ilang araw na to na napaka-controversial itong itong budget nga pinirmahan ni Bongbong Marcos noong December 30, 2024. So, mayroong ang mga tao nito is di ko alam kung hati ba ang ngayon nito opinion sa mga tao. Based na rin doon sa aking nakikita sa mga balita na mayroon talagang mga media na lalo na sa mga reporter na magtanong diretso doon sa sinasabi nilang doon hindi sa BICAM, doon diretso na sa GAA. Hindi nga to ang question ni President Duterte, ang GAA. Dito sila sa BICAM nag-ano nito kasi may mga item doon na blanko na walang nilagay. So pagdating ng BICAM, pagdating ng GAA, kumpleto. So yun ang pinag-ano nito ngayon, pinag-ugatan kasi dalawang dalawang daan ng ang nito pinag-uusapan ngayon. Hindi pa to nababangga. Hindi pa to nakukumpare kung saan talaga ang solusyon nito. Kasi ang problema tumbok na. Natutumbok na ang problema dito sa BICAM na may mga item blanco. Pero hindi pa nabangga dito pagdating sa GAA na pinirmahan ni Bongbong Marcos, hindi pa natumbok kung bakit na kumpleto pagdating dito sa GAA. So ibig sabihin, yan nga yung hinahanapan na sino nga yun daw ang nag-fill in the blank. Sino nagpuno doon sa blanco. Kaya ngayon,
ang mga tao ngayon dito, kahit hindi mga senador, hindi mga congressman, kagaya ko na ordinaryong tao, naghahanap ng hustisya dito. Kung saan ba talaga nagsimula ang problema nito. So ito si Congressman Ungab, walang media nito na mainstream media na nag-i-interview sa kanya na direct sa kanya. Wala akong nakikita sa kanya. Lahat dito ang ini-interview against dito sa mga issue ngayon. Hindi lahat din na senador ang ini-interview to. In-interview to si Chis Escudero, pero alam nyo, napanood naman siguro yung interview ni Chis Escudero. Ando na, nagtutula na. Kung sa buhol pa, nagbalak na. Itong congressman na to na may hikaw pa dito sa kanyang... Para sa akin, sagwa tingnan itong congressman, senador pala, na may hikaw dito. Para sa akin, nasagwaan ako sa kanya eh. Na may hikaw. Di ko naman pinakailaman yung mga ganyan. Pero para sa akin kasi, nandyan ka na public official ka, senador ka pa, senate president ka pa, may mga hikaw-hikaw ka pa dito. Tanggalin mo muna yan, senador. Tsaka mo na yan isuot kung nasa ano ka na, nasa bahay nyo, kaya nasa kotse ka, pero sa mga ganyan interview, nasa senado ka, sinusuot mo yan. Mukhang, para sa akin, mukha kang ano eh, girl ka ba? Girl? Gaya ni ano, nitong Raul Manuel. May pagganon-ganon na naman siya. Hindi nga, totoo. Hindi ko talaga type yung mga hikaw-hikaw ni Chis Escudero. Porkit nakaasawa ng artist, may mga ganon-ganon pa dito. Buti nga lang to si, ito si asawa ni Sharon Cuneta, si Kiko Pangilan, hindi naghikaw ng dalawa. Na kapwa-artista din yun na pangasawa. Siya naman, oh. Ito nga, bakit ko kamo na sabi na ito si Congressman Ungab, in-interview lang ni Corina Sanchez. Corina Sanchez lang naman ang nag-interview. Ngayon, ang iba, mga media, ibang mga reporter, hindi pinag-aksayhan ng oras si Congressman Ungab. Kasi nga, siya yung nakakuha ng papel na yon. Soft copy daw ang nakuha niya. Kasi dito sa email pinasa. Ngayon, interview tayo ni Corina Sanchez, doon tayo doon tayo makinig sa kanila o panuurin natin. Pero bago po yan, paki-subscribe po ulit sa aking YouTube channel. Kayo po ang unang nagpasabog nitong issue sa umano'y blank item sa 2025 budget. Nung una po ba kayo lang talaga ang nakapansin at pumuna nito? At bakit kaya ganun? Ako ang nakakita niyan dahil, I was once or twice pala naging chairman ng appropriations. Pinag-aralan ko kung actually there's a big issue on the unconstitutionality of the budget kasi na-overtake ng public works yung ating education sector. So pinag-aralan ko, I tried to work back. Sabi ko, hanapin ko nga yung Bicameral Conference Committee report. Okay. So, nakita ko ito sa email because it's not in the website of BBM, it's not in the website of the House, it's not in the website of the Senate. So, nasa aking email pala, napadalhan pala kayo ng email lahat ng December 11 and I was here in Davao that time. Opo. Nung binuksan ko yung Bicameral Conference Committee report to study kung bakit lumaki yung public works, yun ang unang nakita ko kasi sa annexes pa lang, sa attachment, page SP11, malapit lang doon sa first few pages eh. Blanco kagad ang nakita ko. So, I was shocked. Then, hinanap ko, ang daming blanco sa Bicameral Conference Committee report. So, all in all, there were 13 pages na may mga blanks and 28 blank items yung nakita ko. Ayun. So, yes. Ano po ba, Congressman, para po sa nakararami, ano bang implikasyon na meron pong ganyang klaseng blanco bago po ang pag-aproba ng Pangulo? Well, actually, proseso ito, may budget cycle tayo tinatawag. Dadaan ng 3 reading sa House, 3 reading sa Senate. Usually, magkaiba yung figures na ma-approve ng House, then iba din yung figures na approve ng Senate. So because they have different output, different results, gagawa yan ng Bicameral Conference Committee. Yung Bicameral Conference Committee mag-meet na para sila ang mag-reconcile ng differences. So yung Bicameral Conference Committee is very important because
that will reconcile or harmonize the two different versions of the two houses. So pagkatapos ma-reconcile yan, gagawa yan ng Bicameral Conference Committee report. Yung Bicameral Conference Committee report, once approved and finalized by the members, pipirmahan nila yan. Then i-ratify yan ibalik yan sa plenary ng both houses. May problema kasi yung na-pirmahan at saka yung na-approve na bicameral conference, may mga blanco. That is the main basis or the foundation of the final General Appropriations Bill or the General Appropriations Act na pipirmahan ng Presidente. Pero nung pinirmahan po ng Presidente ay kompleto na po ang mga nakasulat doon. Yes, walang blanco because they are two different documents. Itong Bicameral Conference Committee report ang merong blanco. But how did they come up with figures na nilagay doon sa GAA na kompleto na may mga blanco dito sa Bicameral Conference Committee report? Because your Bicameral Conference Committee report reconciles the two versions. Hindi ka pwede maglagay ng figures doon sa GAA na wala dito sa Bicameral Conference Committee report. And remember, the Bicameral Conference Committee report was ratified by the two houses. Okay, so hindi talaga pwede yun. Lalabas doon sa GAA na the question there is, bakit may figures na sa GAA, walang figures dito. May blanco, maraming blanco dito sa Bicameral Conference Committee report. Ayun. So kumbaga, sino ang nag-fill in the blanks? Tama po ba yung tanong na yun? You are correct. Kasi the legislative process ends with the ratification of the Bicameral Conference Committee report. So, pag-finalize ng Bicameral Conference Committee report, once ratified, itong output nito, ito yung gagawing page by page, item by item, kung anong natapos sa Bicam, ito yung lalabas sa GAA. Question, sino ang naglagay ng items? Because tapos na yung legislative process eh. Whoever filled in the blanks might be liable for usurping the powers of Congress because it is only Congress that is allowed to appropriate. Tapos na yung legislative process. So pero hindi naman po kaya posible yung sinasabi ng DBM na Bicam report pa lang daw po ito. Kaya kumbaga first draft o draft pa lang po ito. Iba naman po Madam, Yes, sir. Yes, Madam. Whoever said, I don't think galing sa DBM yung nagsabi niyan. Whoever said that from DBM should review his or her basic budgeting because the basis for whatever is written in the General Appropriations Act is the Bicam report. So And which should go through the process. Na sinasabi po ninyo hindi dumaan sa proseso. Hindi dumaan sa procedure. So maling-mali yung sinabi na paragraph pa lang yan, yung final ang GAA. You cannot come up with a GAA kung wala kang bicameral conference. Na inaprubahan ng lahat. Ayon. Yes, Madam. At saka talking from experience, 4 na budget yung hinawa ko kasi twice ako naging appropriation chairman. Yes, sir. Never in the history of Congress na nagkaroon tayo ng blanco. Ngayon lang na may blanco. Okay. Well, that's a lot of information. Marami pong salamat sa pagbibigay ng klarifikasyon. Davao City 3rd District Representative Isidro Ungab. Kita naman natin, magsalita si Congressman Ungab. Prumdi. Kasi mayroon siyang mga accent na Bisaya. Kasi Davao nga to siya. 3rd District ng Davao City siya, ang congressman doon. Mayroon siyang accent na Bisaya. Mayroon siyang mga word doon na medyo na Bisaya niya. Pero hindi tuloy-tuloy. Meron lang siyang konti lang na halong Bisaya. Kaya itong tao na to, nasabi ko na napaka-prom din ito. So di natin alam na ito. Ako mismo, hindi ko alam na nagiging ano pala to siya. Nagiging 2 beses na nag-committee dyan sa ano na yan, yung committee ni Saldico. Walang controversial dati. Ito yung congressman na to. Na siya yung chairman dyan. Nagiging controversial ba na sa loob ng 6 na taon ni Pangulong Duterte tungkol dito sa mga Bicam na to? Wala. Ngayon lang to nangyari. Kaya nakikita ko
na itong mga congressman ngayon kakaiba sa dati. Itong mga congressman ngayon, kanya-kanya talagang kurap, kanya-kanyang kulimbat na, kanya-kanyang tago na ng pera, kanya-kanyang diskarte na, lalo mag-i-eleksyon na nga. So, pasalamat ako nitong kay Corina Sanchez na kahit pa paano ma'am, binigyan nyo ng time to si Congressman Ungab na nagsalita. So ma'am, saludo ako sa inyo na ginawa nyo sa pag-interview nito yung 3rd District ng Congressman sa Davao. Kagaya sa akin, importante ito kung bakit ko to nag-follow up, react ako dito sa issue na to. Kasi hindi kasi to usapin na isang tao, 2 tao, 10 tao lang ang makikinabang nito. Hindi eh. Buong Pilipino. Kagaya na sinabi ko, OFW ako, may karapatan kami na mag-ano kami dyan, tawag niyan, magtuligsa sa inyo kung saan na yung pera nyo ginastos. Pero itong budget ngayon na pinaka-worst nga daw pinaka-corrupt na pinasa na budget. Ang ano pa nito ay kanya-kanya na lang palusot ang mga ano nito. Pero ito si si Martin Romualdez naglabas ba ng opinion niya nito? Naglabas ba ng statement dito para sabihin na nagkamali sila o paano nila ayusin to o ano ba talaga ang nangyari nito? Pati si Grace po hindi rin nagsalita. Si Chis Escudero nagsalita pero pagtakip ang kanyang ginawa. So humanda ka, Chis, pag ikaw tumakbo. Ni isang litra mo, hindi na makatikim yan sa aming mga OFW. Pidging po, shout out dyan sa mga OFW. Sa lahat po na nakikita nyo itong video na to, utang na loob, huwag nyo itong suportaan itong tawagan ito Mr. Kilay, pero sa akin hindi ito Mr. Kilay, Mr. Hikaw ang tawag ko nito kasi nakahikaw sagwa tingnan ang tainga nito. Ako na lang siya, magtainga na lang siya, maghikaw na lang siya na napakalaking hindi yung may mga yan dito na parang kapiraso lang naman. Kita naman hindi ko naman sabihin na nainggit ako sa kanya na hindi naman talaga ako mahilig din sa mga ganyan, pero maghikaw ka nga, wag mong i-adjourn sa Senado. So marpalayo tayo diyan sa topic na yan. Dito tayo sa topic na itong BICAM na na napaka-controversial ngayon. Grabe, in-interview to si Amy Marcos na wala nga daw ang tapos nakita ko rin interview ni mga ibang senador nito. Mayroon naman daw silang may nakikita naman daw sila doon. Paano nangyari 'yun? Na sa BICAM wala kayong nakikita nito na wala kayong nakikita. Bakit may blanco ang item pero pagdating na dito sa GAA na pinirmahan ni Bongbong Marcos wala na. Kaya ito si Marcos ini-insist niya nagsisinungaling si President Duterte. So ngayon, pagkakataon na to, Bongbong Marcos, kung talagang malinis yung administrasyon mo, hanapin mo ang katanungan ng taong bayan. Hanapin mo itong saan nagsimula ang gulo. Tsaka na ba to malalaman na ito yung problema na to kung naisampa na tong reklamo sa Korte Suprema. Kasi alam ko may tatakbo na nito itong si Congressman Isidro Ungab. Tatakbo to sa magpa-file to ng reklamo sa Supreme Court. Tsaka mo na to pigilan at tsaka nyo na to magsasalita itong mga to kung naka-file na sa Supreme Court o may resulta na to sa Korte Suprema. Tanong lang ho nito mga kababayan, kasi tayo nito, may pakialam tayo. Ikaw si kusino man dito, may pakialam kayo dito kasi pera natin tong pinag-usapan dito. Yung papel nilang hawak, nakapirasong papel man yan, isang page na papel, bilyon po ang halaga niyan, ang hawak nila. Hindi ho yan, nagpapil-papilan lang yan na hawak nila. Ang laman ng papel niyan, bilyon. Tayo mga Pilipino, ang makikinabang yan sa papel na yan, na isang page lang ang nanandyan yan, halimbawa man lang. Pero ang nabanggit ni Isidro Ungab, Congressman Isidro Ungab, 13 pages na mayroong anomalya, mayroong problema. Kaya dapat sagutin to, itong gobyerno na to ngayon, kung ano ba talaga ang nito. So dapat lumabas to itong sinong pumirma talaga sa BICAM. Sana naman mapadali ito, Congressman Ungab, na na nakadiscovery nito. Isa kang hero para sa akin.
At saka itong ginawa ngayon sa mga tao, ang binalikan nila ang mga Duterte. Paano nyo balikan ang mga Duterte? Ang hirap kasi sa inyo. Pag may mga bulilyaso, yung gobyerno na to, na sila ang kagagawan, sila ang gumawa ng palpak, ang babalikan mga Duterte. Di ko naintindihan talaga. Di ko talaga to sila maano talaga na sobra na talagang pang-aapi sa mga Duterte. Ito na yung nangyari sa inyo ngayon. Inaapi nyo ang mga Duterte. Nag-backfire na. Kasi yung mga ginagawa nyo ngayon, kayo na mismong binalikan. Anong masasabi ninyo dito sa ano na to? Ito sa GAA na to. Tapos sabihin nyo pa mga Duterte ang tinitirang gobyerno na to. Si Pangulong Duterte ang nakakita, siya lang ang nagsasalita. Kasi pinoward o pinakita ni Congressman Ungab, ito yung papel na to na mayroong mga blanco na item. So marami-rami yan items. Tama ba? Kaya nito, naano ko lang nito, lumabas, kaya sabi ko tama naman talaga, lumabas na lang ako dito talaga sa aking YouTube channel na gumagawa ako ng ganito para may boses din ako nito sa nakikita ko na hindi talaga maganda ang itong administrasyon na to, itong lalo na sa mga congressman ngayon dyan. Pasalamat na lang din ako kasi walang involved na congressman na galing sa Bohol. Kasi kung may na-involved nito na galing sa Bohol, hindi rin ako manghimin nito na iano ko to siya. Kastiguhin ko rin to siya. Buti na lang walang ano nito na mapasama ang Bohol. Ang karamihan na pasama nito dito sa bandang Luzon eh. Ito yung padumi ng husto sa Kongreso. So saludo po ako sa mga congressman na galing sa Mindanao at saka itong Visayas kasi hindi ho sila ano po nito, napasama sa kontrobersyal na to. So pasalamatan ko nito si Ma'am Corina Sanchez. Maraming salamat po ma'am. At saka kay Congressman Ungab. At saka lalong-lalo na sa lahat, Pangulong Duterte, na ikaw po yung naatasan ni Congressman Ungab na i-expose yan. So, bantayan po natin ito. Utang na loob po, pipili na po tayo. Di na magtatagal, mga pagdating ng Mayo, pipili na po tayo ng mga congressman at saka senador. Sana ito makikita natin ngayon sa survey na kuno nangunguna. Itapon natin yan mga yan. Huwag natin pabalikin pa dyan sa senado.